The year of fountain with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunged beneath the flood, lose all their guilty stain, lose all their guilty stain, lose all their guilty stain. And sinners plunge
beneath the flood, lose all their guilty stain. The dying thief rejoiced to see the fountain is there. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to see no more. Be saved to see no more. Be saved to see no more. Till all the ransomed church of God be saved to see no more. In sins by faith I saw the stream, thy flowing wounds supply. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. When this poor spin stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song I'll sing thy power to save. I'll sing thy power to save. I'll sing thy power to save. Then in a nobler, sweeter song I'll sing thy power to save. Tawagin pa natin si Brother Bernie na mag-Bible reading. Ay, opo, Song of Solomon pala. Song of Solomon. 5. Opo. Tingnan niyo. Good evening po sa ating lahat. Purihin po Panginoon. Dahil binigyan na lang po tayo ng lakas at pagkakataon upang mag-aral. Salamat sa kanyang kabutihan. Tama po. Chapter 4.
Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Song of Solomon chapter 4. Meron po tayong 16 verses. Sa 16 po ay sabay-sabay po nating basahin. Say amen po kung nandiyan na tayo lahat. Amen, amen. Song of Solomon chapter 4. The Bible says, Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair, thou hast doves, eyes within thy locks. Thy hair is a flock of goats that appear from a Mount Gilead. Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing, whereof every one bare twins, and none is barren among them. Verse 3, Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely, thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks. Thy neck is like the tower of David builded for an armory, whereon there hang 1,000 bucklers, all shields of mighty men. Verse 5, Thy two breasts are like two young roes that are twins which feed among the lilies. Until the day break and the shadows flee away, I will get me to the mountain of Mir, and to the hill of frankincense. Verse 7, Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. Come with me from the Lebanon, my spouse, with me from Lebanon. Look from the top of Amana, from the top of Shinar and Hermon, from the lion's den, from the mountains of the leopards. Verse 9, Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. How fair is thy love, my sister, my spouse! How much better is thy love than wine, and the smell of thine ointments than all spices. Thy lips, O my spouse, drop as thy honeycomb. Honey and milk are under thy tongue, and the smell of thy garment is like the smell of Lebanon. A garden enclosed is my sister, my spouse, spring shut up, and a fountain sealed. Thy plants are an orchard of pomegranate, with pleasant fruits, fire with spikenard. Spikenard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees of frankincense, myrrh and aloes, with all the chief spices. Verse 15, a fountain of gardens as well, of living waters and streams from Lebanon. Sabay-sabay po tayo sa verse 16, basa. Awake, the north wind come, thou south blow upon my garden, that the spices thereof may flow outlet. Let my My beloved beloved come come into into his his garden, and eat eat his his pleasant fruits. Amen. Tayo po sumandaling manalangin. Lord God, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat ng marami. Unang-una, O Lord, sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sa lahat po ng mga blessings na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo upang magpasalamat, magpuri, at mag-aral ng mga salita. Sana po, O Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding upang patuloy na maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan niyo po ang aming pastor na magtuturo at magsasalita ngayon upang aming ito ay lubos na maintindihan. Muli aming Ama, maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, kasi po namin binabalik sa matamit sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Stop. Tuloy niyo po para kung wala nang papasalamat, tuloy na po natin. Opo. Salamat, Brother Bernie. Balik ko sa iyo pag may gusto magpasalamat. Okay, salamat na nagbigay po ng Panginoon ng pagkakataon muli, no? Kahit tayo po ay nandito at sinave natin yung space, no? Hindi natin gamitin kasi alam natin na mga Wednesday, mga brethren natin, may mga emergency. Sana po ay ma-improve, no? Hindi na po emergency at maayos na po ang schedule nila. At
Ang binasa natin ay patungkol sa isang mag-asawa na sila po ay nagpapalitan po ng mga compliment to each other. Sila po ay picture ni Kristo at tayo. At pinaka-end ng message sa verse 16, na meron po tayong dapat na ihanda sa buhay natin. Kasi bibisita po ang ating beloved sa buhay natin. Sinabi nga, let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits. So ang tanong ko sa inyo, kung ang buhay natin ay garden, ano kaya ang nasa buhay natin na makikita? Ang buhay ba natin ay puno ng nalalantang gulay or nalalantang bulaklak or hindi na-cultivate or talagang binabayaan lang ang ating spiritual life? So yun po ang ating nakita dyan. No? Ang beloved si Kristo ay siya po ay merong sisilipin na buhay. At ang buhay yung Kristiyano. So makapulot kaya ang Panginoon ng prutas? So sa atin, naligtas tayo sa biyaya, hindi sa gawa. Okay, so sabi ng verse, let my beloved come into his garden. Kung tayo ang isa sa mga garden ng Panginoon at siya mismo ang husbandman, tagabantay ng garden, di ba? Husbandman. Meron kayang maani na good work ang ating Panginoon? Or ang nag-ani sa atin yung personal na mga whatever at hindi madala sa langit? Of course, kahit anong kayod natin, pagkaaral, pagtatrabaho, walang perang madala sa langit talaga. No? Ang ating ari-arian, hindi din madala sa langit yan. So ano ang madala sa langit? Yung isang bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon. Na siya ang center, siya talaga ang inapaangat, hindi ang sarili. Kasi siya mismo ang mag-ani nito. Kaya sana mga bilang mga tinanim ng Diyos, no? We are a picture, a garden of God. Can our Lord, our husband, or can our God in heaven can eat some results or fruits sa ating buhay? Isa sa mga example verse na sinabi ng Panginoon sa Titus chapter 3 verse 8, Titus 3 verse 5, salvation by mercy, not by works. Then Titus 3:8, ikaw na mamuhay bilang mga nagsasabing saved or Christian, real saved person, is ang maani ng Diyos nawa sa buhay natin is, this is a faithful saying and worthy, and these things I will that affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. So yung good works na yan, hindi yan good works na personal gain natin, but good works na ang pangalan ay maiangat, no? Sa buhay natin. At ito po ang aanihin nawa ng Diyos sa atin. Amen? So yung good work na tayo po ay talaga bang mahal natin ang Panginoon? Mahal natin ba ang mga brethren sa Panginoon? Mahal ba natin ang isa't isa? So yun ang good work na aanihin ng Panginoon nawa. So tonight, I'll also share to you a helping message or makatulong na mensahe para lalo tayong mabungahon. Ano bang Tagalog? Fruitful. Anong magbubunga? Kasi sa Bisaya, mabungahon eh. Fruitful sa English. So I am delivering you a message, or I'm going to deliver you a message that will help your Christian life na tayo ay maging fruitful. No? At sabi ni Song of Solomon, there is a Lord of the harvest, or there is a Lord of the garden, the beloved, which is Christ. Song of Solomon, in-invite siya sa spouse niya, come, my beloved, come into my garden and eat some fruits. Ganda ng dulo, di ba? Ganda ng dulo ng reminder. So, can Christ reap something? Makakuha kaya siya something sa atin? Or tayo lang ay kumuha sa Kanya ng buhay na walang hanggan? Pagkatapos, iniwan lang natin siya sa ere. Bahala ka na sa Panginoon. Yung church activities na yan, wala na dyan. Wala yan. Hindi tayo magkapera dyan. No? So sana po ay kung may church activities tayo, may ministry tayo, ay talagang hindi natin ibaliwala, no? Bagkos tayo ay fruitful. Yun ang goal ng Panginoon. Amen? So yun lang po.
At sabi ko sa inyo, pag tayo magbabasa ng Bible, lalo na mga moderator, kahit isang verse lang, hindi natin ubusin ang buong chapter. Kasi paano yan? Lalong magkakuha ng oras natin, no? Hindi naman tayo against sa ganon. Pero ang point ko, kung i-overview mo, kung hindi mo kayang i-overview yon, wala ka na sa landas ng mga pinagsasabi sa verse, huwag mo na lang i-expound, no? Because the Bible will always be applied in 3 areas. Number 1, doctrinally. Number 2, dispensationally. And number 3 is devotionally. 3 D yun. So, ang aking doctrinal, mahaba yon. Kasi it's all about Song of Solomon and the Shulamite woman. Then, pag dispensationally, wala pa si Kristo yon, namatay, wala pang body of Christ. Okay? Then, ang kanyang concept niya is about the Israelites, the nation of Israel, na meron silang beloved of God, si Israel ang kanyang wife. No? Kaya nga may maraming relationship sa Old Testament, like si Hosea, inutusan ng Diyos na mag-asawa ka ng isang prostitute. Bakit kaya? Kasi, after all, may gustong ipamungkahi ang Diyos, sabi ng Diyos. Kasi kayo din yan, ako mismo ang husband nyo, naghanap pa kayo ng iba. Nakuha niyo po? Ganon ang mga setup doon. So, Song of Solomon is also an Old Testament book. It is in the literature form ng personal. Kasi ang Bible ay nahati sa 3 palagi. Una, historical. Pangalawa, personal. Pangatlo is prophetical. Okay? Pag Old Testament, ano man ang historical? Genesis 2, Esther. Okay? Pag sinabing personal, Job 2, Song of Solomon. Pag sinabing prophetical, Isaiah 2, Malakay. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Sana kahit walang notes, makuha niyo po. At sana hindi niyo, kasi yan talaga ay dapat i-relay niyo sa students niyo o sa inyong children or anyone who is under you. Para they will also be aware. Not only they are excelling academically, they are excel in their academics, in their school, or wherever they are. Sana ma-excel din sila sa Bible literacy. Amen? Hindi sila ignorante sa Bible. At Old New Testament canon, pag sinabing historical, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Yan po mga historical yon. History about Jesus Christ habang nasa earth pa siya. Then pag Acts, history sa Christianity after Christ pumunta sa heaven. Then pag sinabing personal, Romans 2, Jude. Nahati ang personal letter po. May iba, writer si Paul, si Peter, si Jude, at saka si John, at saka si James. Yan po mga personal letter. Then, prophetical, isa lang, Revelation. Okay? Kaya ang Song of Solomon, saan under? Personal letter. Sino ang nagsulat? Si King Solomon. And awit po siya, ay tinawag siyang song. At ang kanyang pinadaigan, or ang kanyang direksyon ng awit niya, song ay yung Shulamite woman. Yung nigra. Itim siya na babae. Sobrang dami niyang babae sa buhay, isa lang ang kanyang nagustuhan, yung itim pa. Sabi nga niya sa chapter 1, I am black but comely. Sinabi ng babae. Bakit niyo ako nakitaan ng comeliness? Para bang si Solomon, nakitaan yung babae. Bakit maganda ako sa paningin mo? Parang ganon. Ganon din tayo. Why Jesus think of us? Bakit hinisip niya tayo? Nga matitim naman tayo. Para tayong Shulamite woman. Di ba? But praise the Lord, meron palang righteousness na na-impute sa atin. Amen? Tayo beautiful para sa harapan niya. We are so white in the sight of God because we believe on the Jesus Christ, the clean person. Kaya ang pagtingin niya sa atin, clean, kahit maitim man ang ating pinanggalingan. At yun na yung dulo ng Song of Solomon chapter 4 verse 16. Ano yun? My beloved, come into my garden and eat some fruits. Kaya mga kapatid, makaani kaya ng fruits ang Panginoon sa ating buhay? Or minghoy, sa Bisaya, minghoy. Ay, wala akong mapulot. Hindi ko masahan itong Kristiyano na to. No? So sana po, pati Bible iniwan sa church. No?
So sana po hindi ganon. Hindi seryoso dapat ang Christian life, no? Hindi tayo pasaway, hindi tayo init, init, tapos hindi naman, init, hindi naman, hindi ganon. Amen? Dapat tayo ay magiging mainit palagi sa Panginoon. Amen? Kahit anumang pagsubok sa buhay. Okay, so let us have our brother Joboy who worship the King. Joboy, kanta ka isa. And after that ay kung may mag-song offering, pwedeng mag-share si Brother Ricky something thoughts niya. I believe nag-prepare siya. Ano, kahit mga, bro, ilang minutes lang. Sige na, Joboy, pakanta ka, tapos tawagin mo si Tito Ricky. Ayan. Tapos, yan lang thoughts ko, bro, sa verse 16 lang. Baka may thoughts ka pa sa iba. Punta po tayo sa page 1 ng Worship the King. Oh, worship the King, oh glorious above, and gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. Oh, tell of His might, oh, sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy's base, His chariots of wrath, thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust, and feeble as frail, indeed do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tawagin po natin si Brother Ricky. Maraming salamat po, Brother Joboy. Good evening po sa lahat. Una sa lahat ay nanghingi po ako ng paumanhin sa Panginoong Diyos at sa inyo sapagkat I am very occupied by my secular works. Nakapag-alis ng uniform, nagkakasunod-sunod ng activity. But then, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Ito pong Song of Solomon, ito po yung yung naka-schedule sa akin si series ko. Subalit, yun po, hindi po, wala pong chance para magtuloy-tuloy pagkat yun nga po, sobrang busy, no? Pero sabi nga po ng Panginoon, siya ang bibigay ng time sa atin. At ako po'y natutuwa sapagkat nung na-discuss po itong Song of Solomon chapter 1 to 3,
talagang nakita ko ang kadakilaan ng Panginoon ay sobrang lawak sapagkat iba-iba ang revelation ng Panginoon sa bawat tao na kanyang ginagamit. Iba po yung, although na-topic ko po yung mga previous verses, however, may natutunan, marami po ako natutunan doon sa mga ginamit ng Panginoon namin na mag-moderate po pa, isalaysay, magbigay po ng revelation ng Holy Spirit sa mga chapter na ito. Okay po, yun po, narinig ko rin po sa ating pastor kanina na kakabless po yung mga points na nabanggit niya po sa Song of Solomon chapter 4. At ako po ay may konting preparasyon at nais ko pong ibahagi sa inyo na may maging blessing po ng bawat isa. Okay, nabasa na po pastor yung Song of Solomon. Meron lang po akong 3 points dito. Summarize ko na lang po. Ang nakita ko po dito sa Song of Solomon chapter 4 ay yung pinupuri ng groom ang kanyang bride. Na-appreciate niya yung kagandahan. In detail po, nakita niya yung kagandahan ng mata, ng hair. So pinagmamasdan ni groom yung kanyang bride na napakaganda ng ating bride. Ang kanyang mata, ang kanyang hair, ang kanyang ngipin, kanyang lips, kanyang leeg. So, ang nakikita ng groom ay kagandahan ng kanyang bride. At nagkaroon po ng kasabihan na beauty is in the eye of the beholder. Hindi po, ang binabanggit po dito kagandahan ay kagandahan po ng spiritual or kagandahan ng isang taong banal na kumilala sa Panginoong Diyos. Ang tingin po sa atin, nung tayo po ay naligtas, ang tingin po sa atin ng Panginoon ay tayo ay maganda, mga gwapo. Na dati noon ay pangit na hindi niya po tayo lubusang matingnan dahil sa kasalanan, ang tingin niya po sa atin ay isang maruming basahan lamang. Mabaho, ano po ba yung karakteristik ng basahan? Mandidiri ang hawakan, lalo na kung ito ay matagal na hindi nagagamit. At nakatambak lang sa isang lugar, masama ang amoy. Ngunit, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang in-illustrate po dito ay tayo ay maganda sa kanyang paningin. Ang groom ay si Jesus Christ, Panginoon, at tayo po yung bride, mga kapatid. Okay. Pangalawang punto po, ito nga po, may mga verses po dito na nung tayo po ay alien, we are alienated sa paningin ng Diyos. At nung tayo po ay naligtas, naging holy po tayo at unblameable sa kanyang paningin. Nung sa tingin ng groom sa kanyang bride na napakaganda, unblameable po sa tingin niya at holy. At yun po ay makikita natin sa Colossians 1:21 and 1:22. Ang nakalagay po dito, "And you that were sometimes alienated and enemies in your mind, but wicked works, yet now hath he reconciled in the body and of his flesh through death, to present your holy and unblameable and unreprovable in his sight," mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, noon, ang tingin sa atin ng Panginoon ay foolish. Ano po sa Tagalog ang foolish? Mangmang, tanga, sapagkat hindi po natin nakikilala yung tunay na dapat natin sambahin, Panginoong Diyos. Na dati, bubuhay po tayo sa karnal na pamumuhay, mainitin ang ulo, lahat ng hindi kaaya-ayang katangian ng isang tao ay nasa atin. Ngunit po, nung tayo po ay naligtas, naging lovely tayo sa paningin ng ating Panginoon. From foolish
naging lovely tayo. From foolish and unlovely, tayo po ay naligtas sa pamagitan ng kanyang biyaya. Sabi nga po sa Titus 3:3-5, sabi po dito, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of God our Savior toward man appeared, not by work of righteousness, which is that, sabi po dito, but according to His mercy, He saved us. Ayun po, no? So pinapakita po dito na tayo ay walang may pagmamalaki sa Panginoon sapagkat niligtas lamang po tayo, no? So lahat ng consideration, the full consideration of God's has been given to us, mga kapatid. Kaya po tayo ay na maging maganda sa Panginoon. Pinaganda po tayo at niligtas ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. Yun po ang unang point, no? Pinuri ng groom ang kanyang bride at nakadetalye po doon na dati ay pangit, hindi maganda, kaaya-aya sa kanyang paningin, ngunit ngayon ay comely in the sight of God through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. At dati po tayo ay alien. Sinabing alien, hindi tayo kilala ng Panginoon. O hindi tayo tigalangit. No, dati alien tayo sa langit. Ngayon po, residence na po natin ang langit. Sapagkat tayo po ay pinaganda ng Panginoon at naligtas po tayo. Sabi nga po sa Psalms 149 verse 4, for the Lord taketh pleasure in His people. He will beautify the meek with salvation. Amen. Then, ang pangalawang punto po na nakita ko din ay yung in-express niya sa kanyang bride na yung kanyang puso ay nakaptib, bang nahuli yung he expresses how she has captivated his heart. His heart is captivated by the bride and he invites her to travel with him to the garden, kagaya po yung sinabi ng ating pastor. No? In-invite niya na mag-travel sa garden. Maraming invitation ang ating Panginoon sa atin. No? Marami pong invitation. Invitation sa mga churches activities, invitation na huwag malate, aray ko. Invitation sa ating pakikisa sa ministry. Maraming invitation ng Panginoon. Invitation para tayo ay maligtas. What we are going to do is just to believe on the sufficiency of Christ has done on the cross of Calvary. Yan po, maraming invitation ang Panginoon na paglakad sa garden. Kaya po may kanta yung in the garden. I come to the garden alone. No? Yan. Amen. Napakaganda pong kanta nun. Ginamit din po ni Apostle Paul yung Greek word na paradise. Sabihin po nun ay kung ita-translate po natin, literary, yun po ay garden. Ano po? At yung sabi po dito sa 2 Corinthians 12:2-4, I knew a man in Christ about 14 years ago, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. So, napakaganda ng invitation sa atin ng Panginoon. No? Kasi sabi dito ni Apostol Pablo, up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Ang invitation din po ng Panginoon sa atin, sa John 14:6, sabi po dito, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me.
He invites us, mga kapatid, na siya lamang ang ating pagtiwalaan para makasama niya tayo sa paglakad papunta sa Ama. Amen. Then, habang na-receive natin ang Panginoon sa Kristo, tayo po, ang ine-expect po natin ay lalakad tayo sa Kanya, lalakad po tayong kasama ng ating Panginoong Yesu Kristo. Okay. Mga kapatid, dito po natin masusukat yung or immeasurable po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Maaring palagi tayong nagkakasala kahit ligtas po tayo, nandun pa rin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya, minsan, magigilty ka na lang sa sarili mo na hindi ako karapat-dapat. Kung talagang wala tayong Kristo sa puso na hindi po natin nalaman ang tunay na kaligtasan, isipin po natin na hindi tayo karapat-dapat at hindi tayo ligtas at hindi tayo maganda sa paningin ng Panginoong Diyos. Ngunit doon po sa salvation, pinagkaloob sa atin ng Panginoon, wala po tayong masabi. The God is sufficient. So, dito po, pinakita din kung how God really loves us, na talagang nung tayo ay naligtas, satisfied ang Panginoon sa ating kagandahan. Kasi kung hindi po satisfied ang Panginoon sa ating kagandahan through Jesus Christ, hindi niya po tayo papapasukin sa langit na bayan. Kasi bawal po doon ang may batik ng kasalanan. Kapag may batik ng kasalanan, hindi po maganda sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. Subalit, ang nakikita sa atin ng Panginoon ay hindi ating kasalanan. Nalimutan niya ang ating kasalanan at ang nakikita niya po ay yung righteousness ng Panginoon Kristo sa atin. So, God is merciful, mga kapatid. Kaya, minsan, na-abuse ng tao yung mercy ng Panginoon. Lagi po sana natin iisipin na yung mercy ng Panginoon ay that should not be abused. No? Na parang gagawin natin lahat ng gusto natin without any consideration doon sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang aking mag-share. Hindi ko na po pakahabaan ang aking sharing po sa inyo regarding po sa Song of Solomon chapter 4. Sana po na-bless po nakarinig ng banal na salita. Yun po, maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Yun po. Sabihin natin na hindi natin iwan. Oo. Para maganda sa, kumbaga, secret. Thank you. Sige, good evening, brother and sisters. Salamat, Brother Ricky. So, yan na yung parang song offering ni Brother Ricky or any special. At tama nga yung point ni Brother Ricky na ang beauty natin ay hindi sa atin. Saan galing? Doon pa rin galing sa room. So, paano natin natanggap yung beautiful, the beauty na hindi naman sa atin galing? Psalm 149 verse 4. Ulitin ko yan, bro, yung verse. Maganda yung verse na reference mo. Pakibuksan niya po, Psalm 149 verse 4. Maganda yung verse na napili niya. For the Lord taketh pleasure in His people. Yung yung term na ginamit. He will beautify. So, actually, titingnan niyo po, He will beautify the meek. So, hindi applicable yun sa atin kasi hindi naman tayo meek. Di ba? Sinners naman tayo. Of course, ang tinutukoy niya, Israelites.
Pero ang ganda ng reference na binigay ni Brother Ricky sa atin is siya ang nagbigay sa atin ng kagandahan. He will beautify. So the act or sino ang papaganda sa atin, hindi tayo. Kasi wala tayong kakayanan eh. Kung tayo lang pabayaan natin sarili, ayaw natin ng Panginoon. Sabi ng Romans 3:10, no one seeketh after God. Walang maghanap sa Diyos. Sino may gusto mag-church dito? Kaya na sinabi ko, maganda na nga ang sitwasyon ko doon sa Lipa. Ba't pumunta pa ako dito, di ba? Ano bang silbing? Ba't nandito ako? Kasi there is a working of God in us na hindi natin matatanggalan natin ng power. Yung power na sa Panginoon sa atin na He will work in us continually the time that He beautify us, di ba? Until the time na kukunin niya tayo sa rapture. So kung talagang ang tao hindi ligtas, maintindihan natin yun. Ayaw ng Panginoon talaga ang taong hindi ligtas. Di ba? Sino ba ang taong gusto ng Diyos? Wala. Di ba? Declared na sa Bible yun, all have sinned and come short of the glory of God. Wala talagang beautification kasi kahit marami siyang pera, magpamayabang siya sa pera. Maganda ang posisyon niya sa buhay, magmamayabang din siya sa posisyon sa buhay. Kasi ang tao, full of flesh talaga. Di ba? Nasa kalibutan yun, nasa salibutan yun. The all things that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And sa mata ng Diyos, hindi yan beautiful. Amen? Buti na lang naligtas. Amen? Salamat sa verse. Ngayon ko lang nakita ito. I appreciate the verse, Brother Ricky. He will beautify the sinner. Sa ating time ngayon, the sinner with salvation. And sa Israelites, siya din ang nag-beautify sa Israelites actually. No, He allowed Abraham na magamit. He allowed Moses went to Egypt. Then 400 years sila sa Egypt. Then maraming reklamador na mga Israelita, di ba? Kinain ng lupa. Kasi gusto ng Diyos, ayaw niya manggulo, ayaw niya ng pangit. Gusto ng Diyos na beautiful. Kaya ang ginawa ng Panginoon, yung mga naniwala sa Kanya, yun yung beautiful sa eyes niya. Pero yung mga ayaw maniwala sa Kanya, yun yung nilamon ng lupa. And praise God, sa ating panahon, wala tayong mamagyabang. Lord, hindi kami meek. We are all sinners. All of us are walang Diyos. Diba? Hindi mo pa nakot yung Ephesians 2:11. Kung nakot mo pa yon, walang Diyos, malayo, parang aso lang. Wala. Praise God, tayo ay beautiful na in the sight of God. So I appreciate that. And let us continue. Kung tayo na ay beautiful, God, allow us to be beautiful in the body of Christ, and we have tasks to do. I will revisit this outline. It's timely to have our mindset in helping one another for this conference. That's why I need to have a Wednesday special. Hindi naman natin yung about sa imprint of Christ, yung about si Kristo sa bawat pages ng Bible. Let's redirect. Another way natin ngayon is to be reminded of our responsibility one to another. So let us all stand. Let us read Galatians 6:2 as we study this topic once again. I believe may notes na kayo dito, pero hindi ko alam kung saan napulot yung notes niyo, no? Kasi gano'n naman talaga. Kasi ako'y dating iba kasi yung nagtuturo at iba yung nakikinig, no? Pag nakikinig tayo, nagno-notes. Ilang 1 year later, hindi mo na matagpuan kung saan yung notes mo. Kaya nga, sabi ni Pastor Ben dati, huwag na kayong mag-notes, makinig kayong mataimtim, i-apply nyo agad pag-uwi sa bahay. Hindi na makalimutan yan forever. Yan ang sabi niya. No? Kasi minsan kasi nagno-notes tayo, after all, hindi pala natin na-apply. Di ba? Let us focus, no? In this topic, Galatians 6:2. Re-preach po ito. Na-preach ko na to dati pa, pero I will preach again. Let's read all together. Ready? Basa. Bear ye one another's burdens, so fulfill the law of Christ. Let us pray. Lord, we thank you for tonight. Thank you for Brother Ricky na nag-share ng thoughts sa amin. It is a great reminder to all of us na kami hindi beautiful in your sight. And you made us beautiful, and there is a lot of description doon sa Song of Solomon chapter 4, how you describe us. We are lovely, fair, and a lot of things. Lord, kami talaga dapat ay hindi dapat tawagin ganon. But thank you, Lord, you beautify us with your blood. You shed your blood at the cross for us to be beautiful, holy, and righteous in your sight.
dating foolish. Ngayon, Lord, thank you for your love, grace, and mercy. And thank you for tonight sa aming mga brethren na nandito. Be with us as we study this specific subject matter. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po magsipo na. The Bible says, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. In the Bible, there is a law of context or law of first mention. We call it law of first mention. Kasi ang Biblia mo rin, especially the King James Bible, ay you need to see how the word is used, kung paano ginamit ang salita. Kasi this is not our word. This is the word of the living God. Ibig sabihin, be careful what you read and be always mindful. Mag-isip tayo kung bakit sinabi kaya ng Panginoon ito. So Genesis 49:14, Genesis 49, verse number 14 is the first mention of burden. Okay, first mention. So let's go to the law of first mention. The word burden is connected to dalawa. Issachar is a strong axe, couching down between two burdens. Nakita niyo sa inyong mga Biblia? May Bible po ba kayo? Nakita niyo po? Basahin nga natin lahat. Ready, go. Issachar is a strong ass couching down between two burdens. So, kung tutuusin mo din, makita niyo pala, dalawa pala ang burdens. Kung lagyan mo natin yung principle. Una, yung burden na tinawag na spiritual, pwedeng tawagin sa isa, physical. Gaya na sinabi ni Brother Ricky kanina na, of course, hindi man pwedeng iwan yung work. That's a burden. You need to do your burden. Amen? Pero hindi din iwanan mo spiritual burden. Diba? So, hindi ibig sabihin na, kaala ng kuwan dyan, church dyan, okay na ito. Hindi pwede, kasi two burdens nga eh. And you need to bear that two burdens. Kanya po, hindi pwede iwanan ang trabaho kasi paano kakakain. Di ba? Hindi din iwanan ang Panginoon at church activities kasi paano kakakain sa spiritual din at paano ka makipag-fellowship cellphone or sa Facebook, hindi pwede. Hindi yan biblical na fellowship. Ang fellowship talaga is two-way, face-to-face. Kanya po, yan po yung sinabi ng Bible. You need to bear that two burdens. Dalawang burden sa buhay natin. Physical, kasi nasa earth pa tayo. Tapos spiritual, dahil tagalangit din tayo. Ang problema, kung mag-claim tayong tagalangit, pero hindi natin angkanin at hindi natin dalhin yung burden na spiritual, ay naging hipokrito na tayo. No? Ayaw natin gusto lang natin langit, pero ayaw natin mag-serve ng burden patungkol sa pangkalangit na karakter. Nakuha niyo po yung point sa first mention of burdens? Kaya tama lang din na kahit anong gagawin, it's better late than never. Diba? Kaya niyo po? Kasi na-fulfill mo yung burden number 2. Ang problema lang, kung wala tayo dito sa church, pwede na rin akong wala dito. Di ba? Kasi pwede na akong mag-work. Kaya niyo po? Then I have that burden, physical. I get money from my work. The problem is, paano yung second burden? Mananagot tayo sa judgment seat of Christ. Ito yun. Kaya niyo po? Kasi kung di tayo magtrabaho, sinabi ng Bible, worse tayo sa unbeliever. Kasi ang unbeliever nagpapakain ng anak eh. Nagbibigay ng edukasyon sa anak. Di ba? Hindi kilala ang Diyos. Pero ang problema, hindi naman tayo unbeliever lang. Or parang unbeliever. Tayo ay believer. May second burden tayo. Di ba? Ang burden na yan is spiritual burden. Ibig sabihin, you need to study the Word of God. You need to apply the Word of God. Kasi ang buhay natin, we claim to be saved. We claim to be not an earthly person. We claim to have a dual citizen. Amen? We are earthly people and we also are heavenly. And this earth is not temporary, is not a permanent home. Saan tayo? Tagalangit tayo. Amen? Kaya, first mention pa lang sa burden, kuha mo na, ay, salamat Lord, na kahit man mahirap, daming trabaho, pero I could see my brethren in a certain specific period of time. No? Kasi pwede naman ilipat natin ng Friday itong ating gathering para lahat tayo magkita-kita. Pero hindi pwede. Ito na yung sanayan natin, Wednesday talaga. Amen? Ang Friday, kayong Friday, magkita-kita kami ni Brother Bernie to make a speaker box. No? So dito na kami mag-dinner. Kung gusto nyong tumulong, then come and have a dinner
sa Friday. Dinner fellowship tayo. We will count the plates. Hindi tayo mag-antay pa ng Sunday, no? Because time is very limited. Very limited. 21, wala na yan. Ilang tulog lang yan. Wala na, bulaga na tayo. Ang ating preparation, kulang na. Amen? So, paano po? And we also help Brother Ricky to be experience sa menu making. At hindi lang pwede ipasa natin kay Brother Bernie kasi what if Brother Bernie ay mauna sa langit? Hindi naman natin pwedeng, pwede pastor, huwag na muna ngayon. Tabi-tabi po. Hindi, pwede. Ang kamatayan ay nandiyan palagi. Amen? O paano ngayon yan? O, wala tayong nagiging transitionary. Hindi natin nabigay sa transition sa ibang tao. Amen? So we need to undergo sa mga ganong experience kasi pwede naman sa akin yan lahat eh. Pwede naman. Pero paano yung regalo natin sa Panginoon sa langit na tulungan tayo para lahat tayo ma-rewardan, no? Hindi lang na ako. Hindi ko i-selfish lahat ng reward. Kundi i-share ko sa inyo yung burden para kung gagawin yung burden, ang Panginoon na bahala ang reward sa inyo doon. Amen? Ganon yun. Kaya, let us bear one another's burden. Oh? Pero, along the way sa ating pag-aaral ay meron ding personal burden. Okay? So, yun po ang first mention ko, no? Sa Genesis 49 verse 14. Ano nga yung pag-burden? Dalawa palagi yan. Amen? Yung hindi nakikita at ang mga nakikita. Of course, unseen are those spiritual. So, makita natin dito, Moded, is burdens are reality in the fallen world. Because Jesus said in John 16:33, "These things have I spoken unto you, that in me you might have peace." Wow. Amen. May payapa po ba kayo pag kayo ay maalala nga kayo ay Kristiyano? Payapa mo din. Maraming namatay na Kristiyano, napugutan ng ulo, kinakain sa leon. Pero bakit namatay sila na sobrang happy? Kahit pa man, sinunog pa sila. Why? Because Jesus said, "In me you have peace." Kahit maraming magulo sa bahay, Brad, maraming magulo sa trabaho, maraming magulo sa ating pag-iisip kasi marami tayong babayarin, marami tayong asikasuhin. Pero kung maalala mo si Kristo, kapayapaan ang resulta. Amen? Parang ayaw niyo ata. Parang magulo pa rin ang isip niyo. Amen? Amen, Jidaida? Parang hindi mag-amen, Jidaida. Magulo ang isip mo, te? Si Joy, magulo ang isip mo? Hindi naman. Kahit maraming pag-aralan. Pumasa ka ba? Pumasa? Oh. So, kasi mahirap yung course niya eh. So, lahat tayo maggulo ang ating pag-iisip kasi sobrang daming ano bang gagawin ko na maglaba, mag-report, mamlantsa, maglinis, magulo doon sa kabila, may mga medyas dito. Di ba? Magulo talaga ang buhay kung hindi ma-arrange ng tama. Magulo, pero kung maalala mo si Kristo, kapayapaan ang resulta. Amen? Malala, hindi pala ako taga rito. Si Kristo pala ang tagapagligtas ko, nasa akin na pala. O, di ba? Siya yung controller sa iyong magulong buhay. Amen? And He gave you eternal life. He gave you that peace. Because in me, you have peace. Amen? Very clear po yung sinabi ni Jesus Christ. Pero sa world, you have many burdens. You have many tribulation. You have many temptation. You have a lot of troubles in this life. But Jesus said, don't worry. Kung another term ba, be of good cheer. I have overcome the world. So kung may pag-alala ka sa kasalanan, Jesus died at the cross. He went to Golgotha. He left the splendor of heaven, knowing His destiny. Imagine niyo po, kagandahan ng buhay ng Panginoong Kristo sa langit. Tapos bababa lang siya sa lupa para duraan. Ikaw daw, kaya mo yun? Kaya nga natin yun? Oh, parang ganito, limbawa, ang ganda ng buhay ko dito, pastor. Nasa bahay ako ngayon. Tapos pumunta hindi ako dyan sa church, maulanan ako. Kayo lang. Parang gano'n, di ba? Gano'n ang setup. Gano'n ang setup. Si Kristo ang nagbigay sa atin ng idea na lahat ng bagay patungkol sa Panginoon kaya para nating magawa. Kasi si Kristo ang nag-demonstrate. Amen? Be of good cheer. I have overcome the world. All the burdens that you have, pwedeng iwanan mo na sa bahay. Come and fellowship with the brethren.
Ganun po yun, mga kapatid. Amen? Nakuha niyo po yung importance ng bearing one another's burden because Jesus did it all. He died at the cross, the burden of mankind. Siya na ang nag-ako sa lahat. He became sin for us. Ang bigat ng ang kasalanan ng buong mundo, kinuha niya lahat yan. That is a good example of a person na hindi siya nagreklamo. Siya pa nasabi, wala yan, problema mo, kunti lang yan. Kaya mo bang mamatay na hindi mo kasalanan? Kaya po, be of good cheer. I have overcome that burden. So that is reality in this world. Amen? That is reality in this world. Number two, Ted, we are not self-sufficient. Kaya may burden tayo because when Adam was commanded by God na hindi dapat sana siya magkasala dahil may instruction na in Genesis chapter 3, before we will read that burden na yan, Genesis chapter 2 verse 16, the Bible is giving a clear instruction from God to Adam, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ang physical burden ni Adan, wala ka ng problema. No need to cast it to me, sabi ng Panginoon. Wala ka ng problema talaga actually. Oh, wala ka ng problema. Lahat na yan libre. Thou mayest freely. Wala nang report, Brad. Wala nang seminar bukas. Wala nang labahin. Wala na kasi wala naman tayong damit dati nga lalabahin, di ba? Everything is free. No burden na sabihin mo, Panginoon, wala kaming bigas. Panginoon, wala kaming ganito. Wala. Bakit? Freely lahat eh. The physical burden is free. Kaya po? But when sin came, Romans 5:12, by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Romans 5 verse 12. So pumasok yung burden na yon. Nung pumasok yung burden na yon, sa Israelites yan in-instruct yung Psalm, cast your burden upon me. Kaya nga maraming mga Israelites na reklamador. Sinabi ni Moises, huwag kayong mag-alala. We will call to the Lord. Lahat ng mga mabibigat sa atin, pagkaanin niya, walang problema. Pagkain, ito yung pagkain, manna from heaven. Diba? Tubig, ito yung tubig. Sa sobrang reklamador ng mga Israelites, pinalot na lang ni Moises yung bato. Instead na sabihan na lang niya na, bato, magpalabas ka naman ng tubig, oh. Oh, magpalabas. Pero sa sobrang inis ni Moises, personal burden niya, hindi niya nakayanan. Pinalot niya. Ano ka niyo po? Sa Israelites yan. Dati, sa ating panahon ngayon, kung saved ka, the sin burden was already solved. No need to cast away. Because once you believe, everything is clear. But yung personal burden mo every day as you do good work, may struggle. Diba? May struggle. Kaya ang gagawin natin sa struggle natin, hindi natin kaya sa sarili natin na ayawan ang Satanas, ayawan ang mundo, ayawan ang sariling labahin or sariling reports. Diba? Hindi natin pwedeng maayawan yun. We are not self-sufficient. We should do something at ma-help natin na mabalance yung two burdens. Diba? Kasi kung false balance yan, parang ganito, kung i-false balance ito, may mapursig. Yes? Happy ang pamilya dahil may pera, dahil nakapagtrabaho ka. Pero paano naman ang Panginoon? Hindi happy. Kasi hindi ka nakapag-fellowship sa brethren. Nakuha niyo po? Hindi balance ang life. Kaya we are to cast our burden upon the Lord. Lord, tulungan mo ako, Lord, para maka-church ako, Lord. And sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Sana ang will ng Diyos na ayaw ko na maalis ka diyan sa fellowship ng brethren kasi ang importante hindi yung ka-fellowship ng unbeliever eh. Kasi after all, ang pag-fellowship mo sa unbeliever, preaching the gospel lang para madala sila sa langit. Pero ang reward, hindi yon. Ang reward yung brethren. Kung paano mo siya na-edify. Alam niyo po ba yon? 3 E. Ang trabaho ng believer, exalt Jesus Christ. Pangalawa, hindi po yon rewardable. That is our responsibility. Because you are a saved man, Christ is your Savior, you need to exalt Him. Then number 2 is to edify the believers, which is yun yung rewardable. Kasi within the body of Christ yun. No? Kung paano mo naging blessing ang buhay mo sa brethren
at ang brethren mo na-encourage sa buhay mo, then lalo siya nagpatuloy dahil nakita niya yung buhay mo. That is a rewardable life. Pero ang third, that is also a not rewardable responsibility. Sabi ni Apostle Paul, alaot or woe unto me if I will not preach the gospel. So dalawang not rewardable, yung exalt Jesus Christ, responsibility natin yon, and evangelize the sinner. Ang rewardable, itong brethren, ito tayo. Bakit kailangan ng church palagi? Because this is a rewardable. Hindi ka mapahiya doon sa presentation dito sa judgment seat. No, na inuna mo ang self mo kaysa sa brethren. So ganun ka-importante ang church, mga batid. We need to have a bearing one another's burden because we are not self-sufficient. We need to cast our burden to the Lord. Lord, hindi ko kaya sa schedule ko, Panginoon. Paano kaya ito? No? And hindi kaya itong pag-reward natin, manonood lang tayo ng Facebook. Hindi yan magiging rewardable natin. Next, we are not self-sufficient. Number 2, even Moses testified to God that he needs help. Numbers 11:11, Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? Lord, pinahirapan mo ako, sabi ni Moises. Wherefore have not found favor in thy sight, para lang wala akong pabor sa inyo, Panginoon, that thou layest the burdens of all these people upon me. Para pang walang katuwang si Moises doon sa kanyang pagtrabaho niya sa bilang minister. Kaya nahirapan si Moises. Then pagdating dito, Numbers 11:14, I am not able to bear all this burden, all these people alone, because it is too heavy for me. Kaya somebody needs somebody. No? Kailangan natin ng isa't isa. Then, sabi ng Panginoon sa verse 2 na binasa natin, command to all believers, bear ye one another's burdens, and that is the law of Christ. Yan, fulfilling the law of Christ. Ano bang law of Christ? Love. Ang pagmamahal ng Panginoon, yun ang kaniyang gusto na mangyari. Galatians 6:2. So if that person will not lift somebody's hand na hindi niya iangat dahil nangailangan siya, that person will be a selfish man. No? Ang inuna lang niya, sarili niya. Kung isa nahirapan, medyo hindi talaga niya kaya, hindi na inangat niya yung kamay, then kawawa siya, pero he is helping himself para makapatuloy pa rin sa gawain. Pero somebody sana na advantage siya ng tutulong, pero hindi siya tumulong. No? Kaya yun ang problema natin. We are a believer, and we need we say na, I am heavenly person. Tagalangit ako, I can enjoy heaven one day. Pero wala ka pa sa langit, my brother and sister. Nasa earth ka pa. Somebody needs you. Somebody needs us. Amen? That's why we need to hand on, or iabot natin ang kamay sa mga nangailangan sa atin. And that is a command. Kung hindi tayo susunod sa command, we are disobedient Christian. Kaya, yun po ang hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako na hindi ako disobedient Christian. No? Number 4, the law of Christ is Christ lighten our burden. Matthew 11:28-30, the Bible says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya when you come to Jesus Christ, when you come to God's people, mapagaan yung pakiramdam mo. Alam niyo po, pag makipag-usap ka ng isang Kristiyano na kapatid mo sa Panginoon, either your wife, your parents, your children, or your brethren in the church, mapagaan yung burden mo. Kasi that is the Holy Spirit in them na tutulong sa iyo. Kasi may Holy Spirit sila eh. Then how could you come to Jesus Christ? Number 1, in His Word. Search the Scripture. Kasi dito si Jesus Christ matagpuan mo. Amen? Then, next naman, paano mo siya mapuntahan ulit? To your brethren. Because Christ in them. Jesus is in them. Oh? Paano po? Then, of course, by the help of the Holy Spirit. Nandyan palagi siya. Kaya very important, no? The book and the people. Kaya kung hindi ka pupunta sa book, hindi ka din pupunta sa people, that burden will not be lightened. Hindi yan mapagaan yung burden mo.
Kaya very important nga fellowship talaga. We see each other, talk each other, mag-usap tayo, pray together, sing together. Because that's the way Christ lightened our burden. Number 2, Christ bare our own burden. Hebrews 9 verse 28, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him he shall appear the second time without sin unto salvation. So that first appearance of Christ nung ilang years ago, according to the Bible, is binuhat niya lahat ng kabigatan. Yung kasalanan natin, dinala niya sa cross. No? Para lang tayo maligtas ay bilang bearer burden or burden bearer, ay salamat, wala na tayong. Kaya nga, may payapa tayo. Anytime soon, heaven will be our home. Amen? Wala na tayong pag-alala. Kasi doon sa taas, sabi ni Apostle Paul, tingnan niyo po, Apostle Paul is testifying nung buhay pa siya sa earth. Sabi niya na, ayaw ko na dito sa lupa. Daming mabigat. No? Sabi ni Apostle Paul, di basta-basta mamuhay dito sa lupa. No? Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, verse number 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Verse 22. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose I would not, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ. Ano sabi niya? Ang description niya, hindi nga to be with heaven eh. Ang heaven, mapahiya ka doon kasi ang tag-iya ang mayari sa heaven. Baka sabi, enjoy ka dito ba? Anong ginagawa mo sa lupa? Dapat sana hindi ka natapapasukan dito sana eh. Pero buti, grace ang kaligtasan. Ang pagpunta dito, hindi lang ma-enjoy mo ang heaven. Ako ang may-ari ng heaven. Ano pang ginagawa mo sa lupa habang nandun ka? Have you done good work for me? Have you bear the burdens of your brethren na nahirapan? Or talagang doon ka ay pabigat ka doon? No? Tingnan niyo po. Sabi ni Paul, pagdating ko sa langit, wow, far better. Pero ang iyang punto, hindi heaven eh. To be with Christ. Pwede po. Ang importante, mas importante pa si Kristo sa langit. Sabi nga ng kanta eh, if there will be no heaven for me when I die, I still walk with Jesus here in this life. Kasi heaven will not be heaven without Jesus Christ. Kanya po. Kaya the person of Christ, yun ang importante natin. Hindi yung place. Hindi yung place. Kaya ang tanong, that person who bear your burden, mapahiya kaya ikaw sa kanya o nahihiya siya sa atin? Dahil wala tayong nagawa sa kanya. Puro na lang mang excuse, no? Maraming excuses tayo. Hindi ko kasi nagawa kasi ganito. Hindi ko yan. Wala pong Panginoon makaintindi sa iyo. Sabihin mo, ay, nakaintindi kasi akong Panginoon kasi wala akong sasakyan, wala akong may ulan. No, wala. Hindi nakaintindi ang Panginoon sa iyo. Dahil may judgment seat of Christ, one day mapahiya ka talaga. Kung yan ang excuses natin. Amen? Sana po, huwag kayong gagawa ng excuses at sabihin natin na nag-understand ng Panginoon o naintindihan ng Panginoon. Huwag kayong gagamit ng ganun. Mahiya naman kayo. No? Mahiya naman ako at tayong lahat. Sabihin na lang natin, Lord, help me na lang. No? Lord, help me. Kasi may burden ako na kasalanan sana, ikaw ang nagdala, kaya hindi na ako mapasok sa impyerno. Makasama ko na kayo forever. Pero ano kayang isukli ko doon, Panginoon? No? What can I give back of the things you have done? No? Ano kayang pwede kong maisukli sa inyo, Panginoon? So, yun po ang ating responsibility to see that Christ, na binuhat niya lahat ng bigat sa atin 2,000 years ago. Sana po ay magtulungan tayo. Number 2, Christ abolished our burden. And at the cross of Calvary, sabi ng 2 Timothy 1:10, but now is made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. That's a burden. Death is a burden. And brought life. Yun ang result ng burden. Magaan na. No? Kasi immortality na. Hindi na tayo ma-condemn to die, but rather meron na tayong eternal life.
Christ brought life and immortality to life. Anong basis niya? Through the gospel, death, burial, and resurrection. So He abolished that death. Next is different kinds of burdens. Okay? Tapos na ang pinakamabigat na mabigat, which is sin. Christ is the burden bearer. Now, being a Christian, we have a lot of burdens in this life. Number one is burdens of ignorance. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Yun ang problem natin ngayon. Lalo na yung anak natin, no? Lalo na kung mamuhay sila na maraming mga young people nalulong sa fornication, nalulong sa pornography, nalulong sa mga bisyo, nalulong sa mga ano pang klaseng kasi they don't know knowledge of this book, how to live a life holy. Kaya niyo po, kaya bantayan natin our children, baka malulong sila sa mga yung relationship, wrong relationship na akala nila okay-okay lang ang buhay. Mabatid, pag lack of knowledge ang isang Kristiyano, mabiktima talaga siya ng kaaway. No? Kasi sabi ng Ephesians chapter 6, the armor na binigay ng Panginoon sa atin ay hindi lang basta-basta po yung armor na yun. You need to master your armor. Because one of the armor of God, the weapon, is an offensive weapon, and that is the weapon, the sword. Sabi ng verse number, dalawa po ang movable weapon. Okay? Number one is the shield. Verse number 16. Look at your Bible, Ephesians 6 verse 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall able to quench all the fiery darts of the wicked. Number two is 18. Yung sword. Saan ang sword natin? Makita. The sword of the Spirit is 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So dalawa pong movable na weapon. Kasi hindi pwedeng i-move yung helmet once ang helmet tanggalin, Joboy. Tapos yung fiery dart na punta sa head mo, patay ka. So, shield of faith or breastplate of righteousness, hindi pwede tanggal yun. Unmovable yun. Nakasteady palagi yun. Kasi anytime yung arrow nandito sa heart mo, hindi ka pwedeng hindi ka matamaan. Di ba? So ano yung movable na weapon pag makipag-war ka according sa verses na yan? Dalawa. Yung shield at saka yung sword. Movable yun. Ibig sabihin, anytime kung ang iyong sword ay natagak or na ganon, pwede itong ipang-ganon, panghampas yung shield na yun. Hindi lang yung pang-defense, pwede din pang-offense. So ganon, ang Kristiyano ngayon, lack of knowledge, hindi niya alam kung paano makipag-fight spiritually. Kaya nga, grabe po pag sa church, makita natin na talagang hindi mo alam kung alam ba niya itong instruction sa Bible na ito? Bakit niya ginagawa ito? Nakuha niyo po? Kasi lack of knowledge. Lalo na sa personal reading, personal study, personal fellowship. Kaya nga, kung hindi ka mahimasa ng Bible, you're not always reading the Bible. Saan ka babawi? Fellowship sa mga nakakaalam sa Bible. Kasi doon ka ma-sharpen. Iron, sharpened iron. Kasi hindi mo alam eh. Halimbawa, ako, hindi ko alam mag-operate sa school. Teacher lang ako. Sino ang fellowship ko? Yung marunong. Kuhan po? Parang ganun bro. Halimbawa, hindi ako marunong mag-imbal mo ng tao. Saan ako magpag-fellowship? Kay Brother Bernie. Kuhan po? Kasi knowledge nga yung kailangan eh. Pag hindi ka si Jidaida, kung hindi siya makipag-fellowship kay Ate Joy, paano ka mamimili ka lang ng friend si Jidaida? Friend ba kayo ni Ate Joy? Hindi ka na sumusunod sa kanya eh. So, ang ibig sabihin is, saan ka makipag-fellowship? Yung nakakaalam. Kasi you are lack of knowledge in that area. Kanya po. Kaya we need to always spend time with this book. Amen? Kaya sabi ng Bible, nakahiga, talk about the Word of God. Babangon, talk about the Word of God. Maglakad, talk about the Word of God. Lahat ng area. Bakit? Kasi kung yung burden na yan ay hindi mo gawan ng paraan, ay sisirain ka ng Satanas. Sisirain ka ng mundo.
Kanya po, yun po, isa sa burden natin, knowledge. Kailangan natin ng knowledge. Sabi ng preaching ni Brother Josh, noong nakaraan na for how many months, nagsabi siya na we are to Philippians, we are to be filled with all knowledge. Look at verse 9, Philippians 1 verse 9, and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. So kailangan nating kaalaman. Saan? Dito. Amen? Dito mga kapatid. We need to continue to fellowship kasi hindi naman lahat ma-share sa pulpit eh. Once na mag-upo tayo dyan, mag-fellowship, we share some thoughts about sa word, about sa doctrine, lahat na yun. Doon tayo mahasa. Because people are destroyed of lack of knowledge. Many times, Apostle Paul told the New Testament believers not to be ignorant. In some verses, nakasilot yan, 1 Timothy 1 verse 13. Tingnan natin, 1 Timothy 1:13, nakalagay dyan, na huwag kayong maging ignorante, no? Sabi niya, verse 1, verse 13, siya ignorante dati, nung hindi pa siya saved, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly, in unbelief. So mga times na siya hindi pa saved, ignorante pa siya, pero there many a times nag-share siya ng thoughts na huwag sana tayong mag-ignorante. Oh? First, 2 Corinthians 2:11, very exact verse na huwag sana tayong mag-ignorante. Paul is encouraging us in that verse, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So ang tanong, ignorante po ba tayo sa device ni Satan? Ang answer, yes. Akala natin, manalo na tayo. Minsan, nadadala tayo sa satanic influence, satanic system, satanic hindi lang natin naamin at ignorante tayo na nadala na tayo ni Satan. No? Kaya please, ang aking pleading, sana mamatid ay huwag tayong mag-ignorante. How we deal this Christian life, how to live, paano mamuhay bilang Kristiyano. Sana hindi tayo maging ignorante. No? That's our burden. Kabigatan natin yon. We need to solve that problem. And what's the problem of ignorance? Knowledge. Kung hindi mo alam, magtanong. Kung hindi mo alam, magbasa. Kung hindi mo alam, makinig. Kung hindi mo alam, makipaghalubilo. Amen? Kasi yun ang ating fight ignorance. Kaya marami itong problema sa ating Christian life because of ignorance. Number 2 is burdens of sorrow. So there are typhoon, there are financial typhoon, emotional typhoon, ano pa? Mindset, ano pa? Calamities, distress, minsan mamamatayan ta ng mahal sa buhay, bereavement, that's a personal sorrow. Mabigat din yun. 1 Corinthians 12:26, and whether one member suffer, kaya kailangan natin ang isa't isa. Kailangan tayo nagkita-kita from time to time. Bakit? Kasi minsan, yung mga sinasabi ng brethren natin, yun, kaya na-bless ako sinabi ni Brother Ricky na verse, kasi hiya lang nakakita doon. Tayo that time, hindi tayo nakakita. Kung wala ka dito, Brad, hindi mo na-share. Nakuha niyo po ang point? Kung wala ka, hindi mo na-share. Paano natin matanggalan yung bigat na yon? Kasi nag-suffer kami ng idea na akala ba namin wala nang solusyon. Pero nung narinig namin yung testimony mo, nakita ka namin, nakuha mo yung verse, na-share mo yung verse, then nagawa ng paraan yung suffering. Amen? Because when one member suffer, lahat tayo magtulungan para maayos ito. Or one member be honored, all members rejoice with it. Kaya ganun ka-importante ang bawat isa. Kasi may mga luksa man, may mga problem man, but when we see each other, when we talk to each other, mapagaan ito, yung sorrow na ito. Amen? You are helping that sorrow, distress, calamities, mapagaan because you share some thoughts, you share some prayers, no? Kaya yun ang kailangan natin. Because there are burden of ignorance, there are burdens of sorrow. And that burdens are to be shared. No? Dalawang klaseng burden kasi. Una, ano yung unang burden? Burden of ignorance. Paano mo ma-share? Sabihin mo, di ko alam ko yan Many a times, magtanong si Juboy sa akin. Sabihin ko, Juboy, medyo hindi ko pa alam yan, pag-aralan ko. Even yung anak ko. So, magtanong sa akin, ignorante pa ko sa isang area na yon, then I need to study.
Kasi ang ignorance na kabigatan, kayang ma-share sa iba. Kaya magtanong, mag-fellowship. Di ba kanya po? Kasi hindi man ako perfect parent. So I need to ask somebody. I need to watch somebody. Alam niyo po ba na ang inyong pamumuhay, hindi man ako nagtanong sa inyo kung paano magpalaki ng anak. Tinitingnan ko kayo in some area of your life. And as you also see me as I rear up my children. Kanya po? Kaya that is helping one another. Sharing one another kasi burden of ignorance, number one, is shareable. Yan po. Burden, shareable po yan. And who is the one who can help? Somebody. A Christian, a believer in the church. Then number two, sorrow are shareable. Amen? Huwag angkinin. Huwag sa'yo lang lahat kasi masisira ang buhay mo. No. Kaya nga, sinare ko sa inyo kasi may burden ako eh. Hindi ko kaya itong August 21. Amen? No? Tutulong po ba kayo? Ayan, salamat. So, pwede na mapagaan ang buhay ko. Number C, okay? Burdens of infirmities. So, pwede mo pa yan ma-share. And, of course, i-share mo sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. The Lord look on our infirmities. Matthew chapter 8, verse number 17. So, shareable po ang infirmities. Ano yung salitang ugat ng infirmities? What is the root word of the word infirm? Firm ang matibay. Another word na infirm, hindi matibay. Ibig sabihin, buhay natin hindi matibay. No? Lahat ng area, hindi tayo matibay. At wag sana magmayabang tayo na matibay na tayo. Kasi kung matibay na tayo, ay hindi na tayo nangailangan ng Panginoon, hindi na tayo nangailangan ng church. No? Sana po. That's why we are here in the church because we are infirm. Mahina tayo. Matthew 8:17, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying himself took our infirmities. Praise God. Lahat ng ating kahinaan, si Kristo ang nagdala. The Spirit of God helped our infirmities. Even the Spirit of God helped our infirmities. Then Romans 15 verse 1, believers also bear the infirmities of others. Kaya kanya po, hindi mahiwalay yung Panginoon, hindi mahiwalay yung kapatid sa Panginoon. Amen? Yeah, thank you, my brethren, that you are my brethren in this church. Amen? And your presence is very help to me. And you are bearing my burdens. You're my infirmities. Ano pa ang shareable burdens? Ay, hindi yun pala. Tapos na pala. Tatlo lang. Ignorance, sorrows, and infirmities. Ito, hindi pwedeng may share ito. No? The burdens of personal duty. Hindi ko pwede kung magpunta sa CR at sabihin ko, Brother Ricky, nawiwi ako, pwede ka magwiwi para sa akin. Hindi pwede yun. Kasi nag-preach ako at gusto ko nang tapusin kasi magwiwi ako. Pwede bang ikaw na lang magwiwi sa akin? No. That cannot be shared. Amen? Matulog. Can you sleep for me? No. Mamamatay ako ng aga kung gano'n ang gawin ko. Wala pong gano'n. That there is no mathematical formula, scientific formula, ano pang klaseng formula. No one can destroy the design of God. If you need to sleep, you sleep alone. If you need to eat, you eat to yourself. Amen? You eat for yourself kasi hindi pwedeng kakain ng ibang tao para sa iyo. Amen? Amen? The burden of sinful character. Problema mo yun eh. May sinful character. Hindi natin masolve yan. Sa iyo yan eh. Amen? Kaya isolve mo yan sa Panginoon. Amen? Isolve mo yan sa Panginoon. The burden of individual responsibility. Kaya, Joboy, individual responsibility. Kaya nga tinuturuan ka namin, yung mga anak namin, mag-ayos ng basura, maghugas ng plato, magtupi, maglaba, maglinis, mag-aral. Bakit? Responsibility yun. Paglaki mo, hindi mo yun, asa na si mama? Mama, pwede ka maglaba dito sa bahay. Mama, pwede ka mahugas dito ng plato. Ano yun? Hindi pwede yun. Amen? That's our responsibility. No? Bilang Kristiyano, mag-pray tayo. Our responsibility to pray, hindi pwede ibabigay natin. Amen? You need to go to God personally. So that's our responsibility. Kaya our church, hindi pwede ipaubayan natin. Tawagan natin yung ibang church. Mga church dyan sa ibang mga church of Life Faith, pwedeng punta kayo dito, maghugas ng plato, mag-ayos dito sa mga sirang mga kuan. Hindi pwede.
Our responsibility as our own cannot be shared. Amen? That's why we need to work. We need to prepare because of our responsibility as a church. And the last is the burden of death. Pwede bang i-share? Brad, pwede ka mamatay para sa akin. Ano yun, hero? Hindi pwede yun. Kung mamatay ka na, patay na talaga. So, yun ang haharapin mo talaga. And praise God, yung burden of death na yan, kayang pigilan ni Kristo. Kaya. Lalo na pag kay darating na siya. Hindi na tayo mamamatay physically. What a burden relief. Amen? What a burden bearer na ang ating kabigatan na Panginoon. Gusto ko sanang maabutan na buhay pa ako physically. Then aabutan na kita na sa alapaap. Amen. Praise God. So that's all. Thank you. And let's pray. Father, we thank you, Lord, na kayo ay nagbigay sa amin ng reminder that great burden bearer ay kayo. Mabigat po talaga ang kasalanan, Panginoon. Hindi namin kayang dalhin. Thank you, dear Lord, that you went to that Calvary. At Calvary, there is great mercy and love showed to us. And thank you, Lord, na magaan na po ang buhay namin because in you there is peace. And thank you, Lord, na you overcome the world. You overcome the devil. You overcome the sin. Thank you, Lord. And that's the first burden na dapat harapin ng tao. And anyone, Lord, na hindi pa nakakalam sa inyo about the solution of that greatest burden of all, yung pinakamabigat sa lahat ng mabigat ay yung kasalanan na makapagdala sa impyerno ay si Kristo po ang solution. And I also wish and pray and always pleading, Panginoon, sa inyo na anyone, mga loved ones, relatives, classmate, workmate, anyone, neighborhood, we continue our work, and that's our great responsibility is to be as a preacher for that gospel. We will continue to share to that. Hindi kami mahiya. Just like Paul, we are not ashamed of the gospel of Christ. That is the solution para na bigat ng kasalanan tanggal sa amin. Lord, from every day, bilang believer, hindi pa rin nawalan kami ng burden because even the first mention of the Bible, kanina, Genesis 29, 49:14, mayroon pa rin second burden, which is from day to day, we need to work, we need to earn money, we need to go and clean our house, organize everything. That's a physical burden every day. Minsan nasi-stress kami sa mga gawaing bahay. And Lord, we thank you na hindi man shareable ang mga personal duty namin, but thank you that you sustain us. Aming weakness, aming infirmities, physical na mga weakness, Panginoon, kahinaan. We could share that weakness sa amin. As we do our personal duty, nanghihina kami sa sobrang dami, and we could share to you, Lord, na nanghina kami. And your answer is grace. It's what you answer to Paul, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. And Lord, thank you na lahat ng bigat namin sa mga physical preparation, financial preparation, and things that we need to prepare, most especially spiritual preparation, we could share it to you. We could go to you, and you said in your word, na come unto me, all you that are heavy laden, and you will give us rest. And Lord, thank you for that blessing, and thank you for the brethren that are here tonight. Bless us tonight, Lord, as we go to our respective houses. Be with our brethren sa kanilang remainder nights, kung ano bang mga kailangan lang gawin, sa safe travel, good health, and iwas niyo po sa mga sakit. Praying na kayo pong magpalakas sa amin sa isa na. And looking forward as we fellowship together this coming Friday night, as we will do some things na mga kailangan pang gawin para ma-lighten, mabakaan pa ang kailangan naming i-prepare. And we'll not wait for Sunday. Even in Saturday, we'll do some work for you and furnish everything para sa inyong glory. And thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Let us sing a song, our parting song tonight. Sister Joy, can you have our song tonight? Let's all stand. Let us all stand and let's sing yung about sa helping one another regarding sa pag-awit nito ay pwede namang ayun na lang kuan at Calvary. Gusto ko yun. Yung pinaka-greatest burden na nawala sa akin.
Amen. At Calvary, sa page number, page number 477. 477. So, mapaalalahan na natin sarili na mabigat man ang kasalanan, praise God na wala na po. Hindi natin bit-bit na. Amen? 477 at Calvary. So, let us also practice that, no? Characteristic na may mga nabibigatan, tulungan natin. Just like Christ, bear our own burdens. 1, 3, and 4 lang po. Ready, go. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing not for much for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Third now. Now I gain to Jesus everything. Now I gladly own it as my King. Now my rapture took and only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. Last now. Oh, the love that drove salvation's plan. Oh, that grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. And mercy there, what great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Amen. God bless, fellowship.